Nagsimula ang kwento sa isang kotse na bumabaybay sa kalsada, habang abala ang isang batang lalaki sa paglalaro sa kanyang telepono. Siya si Hilso, at paulit-ulit siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang na itigil ang paglalaro. Gayunman, hindi siya sumasagot. Sa patuloy nilang paglalakbay, pumasok sila sa isang lagusan. Muling iginiit ng ina na makinig siya sa kanyang ama, habang tinitingnan naman siya ng lalaki sa salamin at napabuntong hininga. Tahimik na inusal ni Hilso na marahil ay nagsisisi ang ama na siya ang naging anak. Lalo't matindi ang hirap na dinaranas niya sa patuloy na pambubuli sa eskwela. Sagot ng ina, kung muli siyang apihin ng mga estudyante sa lilipatang paaralan, maaari naman siyang tumigil. Nais lamang niyang maging maginhawa ang buhay ng anak. Ngunit tinawag ni Hilso na kasinungalingan yon, sinabing nakiusap pa nga ang ina sa ama na ilipat siya. Hindi na siya sinagot ng ina, kaya bumalik siya sa laro. Nang matalo, matagal niyang tinitigan ang screen na nagsasabing game over, at lihim na inisip kung dapat na ba niyang tapusin ang lahat. Nagbago ang tanawin at lumitaw ang pasukan ng six-gate school. Mabagal na naglakad ang bida, na pilit nilalabanan ang kagustuhang tumakas. Pati sa sarili ay nagdasal siya na sana ay magkaroon ng lindol para hindi na niya kaharipan ang bagong araw na ito. Nang ipakilala niya ang sarili bilang Hilso at susubukang tapusin ang kanyang pangungusap, agad niyang naisip na sana tumigil na ang oras para walang mangyaring masama. Ngunit laking gulat niya nang biglang palakpakan ng mga estudyante ang kanyang pagdating. Itinaas niya ang ulo at narinig na sinasabi nilang nakakatuwang magkaroon ng estudyanteng galing sa malaking lungsod. Maya-maya, lumapit ang isang estudyante kasama ang isa pa. Sanay na sa masamang trato, inakala ng bida na sisimula na siyang pahirapan. Sa halip, tinapak lamang siya sa likod at nagpakilala, si Dil, na nagyayang pumunta sila sa tindahan para ipasyal siya. Laking pagtataka ng bida dahil iyon ang unang pagkakataon na may sumama sa kanya na parang tunay na kaibigan. Sa paglalakad, napansin niya ang makakapal na kilay ng isa pa nilang kasama at pabirong sinabi na parang kay Rock Lee. Sagot ni Dil, may kakaibang ganda rin naman yon. Nagsimulang mag-isip ang bida kung bakit tila napakabait ng lahat sa paaralan, at unang beses niyang naisip na baka posible talagang magkaroon siya ng tahimik na buhay dito. Ngunit nang mabangga niya ang isa pang estudyante, biglang sumikip ang dibdib niya sa kaba. Sinabihan siyang nabasa ito, dahilan para magpanik ang bida at mag-sorry ng paulit-ulit, sinabing lilinisin niya yon. Sa kanyang pagkabigla, ngumiti lang ang estudyante at sinabing ayos lang at salamat sa alok. Muling natigilan ang bida, iniisip na baka nga pwede siyang mamuhay ng normal dito. Tumunog ang kampana, hudyat ng pagtatapos ng klase. Tahimik siyang nagmuni-muni kung gaano kaiba ang kapaligiran dito, ang dating takot ay tila walang saysay. Inamin niya sa sarili na masaya siyang lumipat. Ilang sandali pa, lumapit si Dil sa kanyang mesa at tinanong kung may plano siya sa gabing iyon. Nang sumagot siyang wala, nagyaya si Dil na maglakad-lakad. Habang binabaybay nila ang lansangan, napansin ng bida na medyo malayo na ang kanilang nararating. Nagtanong siya kung saan sila papunta, ngunit sagot ni Dil ay may lugar lang siyang gustong ipakita, isang bagay na dapat daanan ng bawat bagong estudyante. Medyo nagduda ang bida, lalo na nang mapansin niyang papalayo sila mula sa sentro ng syudad. Tinanong siya ni Dil kung marunong siyang magboxing o lumaban. Sumagot siya ng hindi. Tumawa si Dil at sinabing kakailanganin niya ng tapang para sa pupuntahan nila, kaya kailangang magmadali. Noon niya napansin ang maraming peklat sa katawan ni Dil. Parang bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang mga pinagdaanan sa ibang paaralan. Muling nanambalik ang takot na baka saktan din siya ni Dil. Huminto siya at sinabing kailangan na niyang umalis, ngunit hinawakan siya ni Dil sa balikat at sinabing malapit na sila, hiling na kahit silipin lang. Sa huli, hindi na nakatanggi ang bida at sumama hanggang sa makarating sila sa isang bodega. Pagdating doon, ramdam ng bida ang pagkatalo at pagkadismaya sa sarili. Binuksan ni Dil ang pinto at agad bumungad ang malalakas na sigawan at hiyawan mula sa loob. Sa takot, pumikit ang bida. Ngunit nang dahan-dahan niyang imulat ang mga mata, tumambad sa kanya ang isang tagpo ng underground fight event. Fan ng estudyante ang lugar, at kitang-kita niya ang isang manlalaro na tinamaan ng malakas na ikot na hampas, dahilan para mapatigil siya sa pagkakasilip. Napatawa si Dil, sinabing mukhang nagulat siya, at malugod siyang tinanggap sa tinatawag nilang school fight arena. Mula sa itaas ng arena,
may isang lalaking tumawag kay Dil at tinanong kung sino ang bagong kasama. Siya si Jen Chung, ang presidente ng paaralan. Ipinakilala ni Dil na bagong lipat lang ang bida ngayong araw. Sa isip ng bida, napakalaki at tila masyadong matanda si Chung para maging estudyante. Samantala, hinamon ni Rock Lee, ang estudyanteng may kakaibang kilay, si Dil sa laban para gantihan ang panunukso nito sa kanyang hairstyle. Tinanggap ni Dil ang hamon. Lumapit si Chung sa bida, binati siya at tinanggap sa paaralan, kasabay ng masiglang hiyawan ng mga estudyante. Habang nagsisimula ang laban ni Dil at Rock Lee, nagtanong ang bida kung bakit sila nag-aaway kung magkaibigan naman. Napatawa si Chung at sinabing hindi masama ang mga baguhan. Ipinaliwanag nito na ito ang tunay na mukha ng paaralan, walang bullying, ngunit may karahasang may sinusunod na patakaran. Ang pinakamahalagang patakaran, lahat ng laban ay dapat maganap lamang sa loob ng arena. Nagulat ang bida, tinitigan siya ni Chung at sinabi na halata sa kanya ang pagiging biktima ng pambubuli. Iminungkahi nito na ilabas niya ang bigat ng kalooban sa pamamagitan ng pakikipaglaban, dahil sa loob ng arena, pantay-pantay ang lahat sa harap ng karahasan. Dagdag pa ni Chung, ayaw niya ng mahahabang paliwanag kaya sasabihin niya ito ng isang beses lang at dapat makinig mabuti. Unang patakaran, tanging mga estudyante ng 6 gates lamang ang maaaring pumasok. Pagkatapos ng graduation, expulsion, o kusang pag-alis, mahigpit nang ipinagbabawal ang pagbabalik. Kasunod ng unang patakaran, ipinaliwanag ni Chung ang pangalawa, ang mga laban ay palaging isa laban sa isa at mahigpit na ipinagbabawal ang anumang sandata. Ang ikatlong patakaran, ang mga kasapi ng Guidance Council ang nagsisilbing referee. Bigla, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa karamihan, ang binata mula sa kantina. Tinatawag ang bida at tinatanong kung saan ito napunta. Agad siyang nakilala ng bida. Sinabi ng binata na gusto niyang makipaglaban bilang kabayaran sa gastusin sa paglilinis. Napangiti si Chung at sinabing mukhang mayroon na itong kalaban. At mas mabuting matuto sa pamamagitan ng praktikal na karanasan. Idinagdag ni Chung ang ikaapat na patakaran, anumang uri ng karahasan sa labas ng arena ay ipinagbabawal. Kapag may alitan, dapat itong tapusin sa loob ng ring. At ang huling patakaran ay simple, mag-enjoy at huwag matakot sa loob ng arena. Hindi maintindihan ng bida kung paano niya magagawang mag-enjoy sa ganitong kalagayan. Itinaas ng referee ang kamay bilang hudyat ng pagsisimula ng laban. Tumingin ang bida sa kalaban at agad na nakaramdam ng matinding kaba. Sanay na sa 3 taong pambubuli, malinaw ang utos ng kanyang instinct, tumakbo. Patuloy ang hiyawa ng mga estudyante, may ilan pang nagsabi na malas ng bagong bata dahil napili siya ni Kangan, kilala sa kanyang kalupitan. Tinitigan siya ni Kangan at tinanong kung hindi ba siya mauunang umatake, sinasabing bibigyan niya ito ng abante dahil unang laban pa lang. Ngunit nanatiling nakapako sa takot ang bida, hindi makagalaw. Napangisi si Kangan at sinabing kung hindi nito gagamitin ang pagkakataon, siya na ang kikilos. Mabilis itong sumugod. Nagsimulang manginig ang bida, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Mula sa kasab-ikan, naging pagkamuhi ang reaksyon ng mga nanunood, nang makita nilang nabalot ng suka ang katawan ni Kangan. Napahinto si Kangan at napagtanto ang nangyari, habang nagtatawanan ang mga estudyante. Humiling ito ng tuwalya para tulungan ang bida. Lubos na napahiya at bagsak ang loob, mahina niyang sinabi na hindi siya kailanman nakapagbitiw ng kahit isang suntok sa buong buhay niya. At hindi niya kayang gawin ito. Nagbago ang tanawin patungo sa banyo ng paaralan, kung saan ilang estudyante ang nag-uusap tungkol sa laban, tinatawanan at tinatawag itong nakakahiya. Nasa loob ng cubicle ang bida, tahimik na nakikinig at napagtatanto na tapos na siya. Inisip niyang normal lang ang paaralan ngunit ngayon malinaw na malayo ito sa normal. Kahit sinabi ni Chung na mag-enjoy, alam niyang hindi iyon mangyayari. Naiisip na niya ang maaaring kahinatnan kinabukasan, ngunit dahil hindi na siya pwedeng maging biktima ng bullying sa labas ng arena. Pinilit niyang magpakatatag, muling nagbago ang eksena. Si Chung ay nagpupush up na may 2 estudyante sa kanyang likod, umabot sa bilang na 999 at hirap sa huling ulit, ngunit nagawang tapusin hanggang 1,000. Tahimik na nanunood ang bida, nagtataka kung paano ito naging isang high school student. Napansin siya ni Chung at tinanong kung may sasabihin. Nagatubili ang bida, ngunit kalaunan ay nagsabing may tanong siya tungkol sa fight arena.
Tinukso siya ni Chung kung may ibang kasanayan ba siya bukod sa pagsusuka. Hindi pinansin ng bida ang biro at seryosong sinabi na hindi talaga siya marunong lumaban sa arena. Tumahimik ang mga nakapaligid. Nagulat si Chung at tinanong kung bakit, sabay banggit na hindi man lang ito nasaktan sa nakaraang laban. Nakayuko ang bida at umamin na wala siyang tiwala sa sarili. Wala siyang kinamumuhian at hindi niya nakikita ang kasiyahan sa laban. Hindi rin niya maintindihan ang layunin ng arena at tinanong kung maaari bang hindi na siya sumali. Ipinatong ni Chung ang kamay sa balikat ng bida at malamig na sinabi na ibig sabihin nito ay maaari na niya itong bugbugin kahit kailan. Nalito ang bida at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi ito sinagot. Sa halip, idineklara ni Chung, bilang presidente ng paaralan, na hindi na protektado ng arena ang bida. Nagpatuloy ang buhay sa paaralan, ngunit mas lalo lang natakot ang bida sa maaaring mangyari. At dumating nga ang kinatatakutan, lumapit si Kanggan, sinabing narinig niya ang desisyon ng bida na huwag lumahok sa arena. Walang paabi, hinampas nito ang mukha ng bida sa mesa. Tumatawa, sinabi ni Kanggan na tuturuan niya ito kung ano ang ibig sabihin ng ganoong desisyon sa paaralang ito. Idineklara niyang kailangan niya ng alipin at ngayon ay pagmamay-ari na niya ang bida. Walang sino man ang nakialam habang paulit-ulit na sinasaktan ang bida. Pinuri ni Kanggan ang sariling lakas, at may estudyanteng nagsabing narinig niya na lumipat ang bida dahil sa bullying. Tumawa ang isa pang kaibigan ni Kanggan at sinabing malinaw na malinaw yon, dahil napakaduwag ng bida. Iniutos ni Kanggan na pumunta ang bida sa kanyang klase tuwing oras ng pahinga. Hindi napigilan ng bida ang mapaiyak habang nagpapatuloy ang pambubugbog sa likod ng silid-aralan. Lumipat ang eksena sa opisina ng guro, kung saan maririnig ang bida na nakikipag-usap sa isang guro. Sinasabing balak na niyang tumigil sa pag-aaral. Ipinaliwanag niyang pinaghahandaan na niya iyon at kukuha na lamang siya ng pagsusulit para sa diploma. May bakas ng pagkatalo sa kanyang mukha nang magpaumanhin siya sa pamilya, inaamin sa sarili na isa siyang walang silbing anak. Sa paglabas niya ng paaralan, habang binabagtas ang gate, nagmuni-muni siya na tapos na ang kanyang buhay sa paaralan. Ngunit hinarang siya ni Chung, tinitigan siya at tinanong kung bakit hindi siya lumalaban. Humingi ito ng paliwanag. Nagatubili ang bida, ngunit kalaunan ay yumuko at nag-sorry. Sinabi niyang hindi ito mauunawaan ng isang tulad ni Chung na nahuhumaling sa pakikipaglaban. Inamin niyang may matindi siyang trauma mula sa karahasang naranasan, na matagal siyang binyuli, at ngayon gusto na lamang sumuko dahil sinubukan na niya ang lahat. Ipinatong muli ni Chung ang kamay sa balikat ng bida at mariing sinabi na mas lalong nakakaawa siya kaysa sa inaakala nito. Nalito ang bida at nagtanong kung ano ang ibig sabihin, ngunit hindi sumagot si Chung. Sa halip, naglakad ito palapit at sinabing walang nagsasabing kailangan lumaban siya na parang propesyonal. Kung wala siyang ngipin, dapat gumamit siya ng gilagid. Kung wala siyang lakas, dapat gumamit siya ng tapang. Iyon daw ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban. Hinablat ni Chum ang kwelyo ng bida at tinanong kung ayaw ba niyang ipagtanggol ang sarili. Napaiyak ang bida. Iniisip kung ano ang nagawa niyang mali. Sinabi ni Chum na mali ang iniisip ng bida kung akala niya puro saya at ginhawa lang ang mundo. Binalaan niya na kung patuloy itong magpapakaganyan, mananatili itong talunan habang buhay. Umuwi ang bida ng pagod, paulit-ulit na sinasabi sa sarili na hindi siya mauunawaan ni Chum dahil hindi pa ito naging mahina kailanman. Gusto na niyang sumuko, ngunit bigla siyang hinarang ni Ha, nakangisi at nanunukso. Narinig daw niya na hindi na papasok ang bida simula bukas. Tumatawa, tinanong niya kung paano ito makakaalis nang hindi nagpapalam. Sa tono ng pagbabanta, sinabi niyang mula nang itatag ni Chum ang fight arena ay wala pa siyang nagiging alipin, at kailangan niya ng isang mapagbubuntunan ng galit. Sinabi ni Ha na mali ang iniisip ng bida kung akala nitong matatapos ang lahat sa pag-alis sa paaralan. Inutusan niya itong sumama, at dinala sa isang madilim na eskinita kung saan sinimulan nila itong bugbugin. Nakahandusay na sa lupa ang bida, pakiramdam niya mamamatay na siya, at ang tanging hiling ay tumigil na sila. Narinig niyang binanggit ni Ha na maswerte pa siya dahil kung naroon pa ang kuya ni Kang An, patay na sana siya ngayon. Maya-maya, tinanong ni Ha kung tama ang address na ibinigay sa kanya. Naguluhan ang bida at nagtanong kung ano ang tinutukoy nito. Natawa si Ha. Sinabing hindi siya makapaniwala na ganun kaganda ang bahay ng bida, at binasa ng malakas ang address nito.
Nagbanta si Hana sa susunod ay bibisita sila roon. Biglang tumayo ang bida at tinanong kung ano ang balak nitong gawin sa bahay niya. Ngunit pinayuhan lang siyang tumigil kung ayaw niyang kunan ng litrato at ipakalat. Lubos ng desperado ang bida, iniisip kung ano ba ang kasalanang nagawa niya para maranasan ito. Inakala niyang nakaligtas na siya sa impyernong ito, ngunit muli siyang nahila pabalik. Naalala niya ang mga sinabi ni Chum na ang pakikipaglaban ay hindi lang tungkol sa lakas. Noon niya napagtanto kung gaano siya naging duwag dahil hindi man lang siya sumubok na ipagtanggol ang sarili. Hinawakan ng mga bully ang kanyang mukha at napasigaw siya sa sakit. Patuloy siyang tinatawanan at iniinsulto ni Ha. Sa isang biglang galaw, natanggal ng bida ang telepono ni Ha mula sa kamay nito, bumagsak ito sa lupa at nabasag ang screen. Nagulat si Ha. At bago pa ito makagalaw, kinagat ng bida ang kamay nito ng buong lakas. Napa-array si Ha habang mariing binibigkas ng bida na kahit mahina siya, gagawin niya ang lahat para lumaban. Galit na galit si Ha, sinuntok ang bida sa mukha at pinabagsak ito. Ngunit sa gulat ng lahat, muling tumayo ang bida. Hingal na hingal, sinabi nitong baka nga nababaliw na siya. Napansin ni Ha ang determinasyon sa mga mata ng bida. Mariin nitong sinabi na kung mamamatay man siya, isasama niya si Ha. Napatawa si Ha, sinabing kahit ang daga ay lalaban kapag naipit. Tinanong nito kung handa ba ang bida na magpatuloy. Nilapitan siya ng dalawang kaibigan ni Ha, ngunit hindi umatras ang bida. Dumampot siya ng isang dakot na lupa at inihagis sa kanilang mga mata. Sumigaw siya na lumayo ang mga ito. Napansin ni Ha na dinampot pala ng bida ang lupa noong bumagsak ito kanina. Walang oras na sinayang, inutusan niya ang mga tauhan na habulin ang bida. Tumakbo ito nang hindi alam kung saan patungo, ngunit hindi niya namalaya na ang mga paa niya ay nagdala sa kanya pabalik sa fight arena. Bumukas ang pinto at nakita siya ni Chum. Halatang nagulat sa determinasyon sa mga mata ng bida. Buo ang loob nitong idineklara na handa na siyang lumaban. Napatigil ang mga estudyanteng sumisigaw sa paligid, nagulat sa kanyang pagbabalik. Sinabi ng bida na gusto niyang sumali sa fight arena. Huminto sa pinto ang mga bullies na humahabol sa kanya. Ngumiti si Chum, sinabing mas interesante pala ang bida kaysa sa inaakala niya. Pumasok ito sa ring at naghanda para sa laban. Isa sa mga kaibigan ni Ha, si Park Young-go, ang lumapit para harapin ang bida. Nagsimula ang laban at agad na tinamaan sa mukha ang bida, sinundan ng tuhod sa sikmura, at isa pang suntok sa mukha. Sinabi ni Kang An kung inakala ba nito na may magagawa siya sa laban, saka muling sinuntok. Nawala ng balanse ang bida at tinadyakan sa mukha. Habang natatawa, tinanong ni Kang kung ano ang pakiramdam at sinabing siguradong nagsisisi na ito. Ngunit tumingin ang bida sa kanya nang may galit, dahilan para mainis si Kang at utusan siyang ibaba ang tingin. Sunod-sunod na sampal at insulto ang tinanggap ng bida. Sinabi ni Kang na ang talunan ay dapat kumilos bilang talunan at hindi ito isang webtoon. Muling umatake si Kang gamit ang isang paikot na sipa at pinabagsak ang bida. Nagbulungan ang mga estudyante kung nabalian ba ito. Sinabi ni Kang na sana ay hindi pa ito patay. Sa gulat ni Kang, sinubukan pa ring tumayo ang bida. Sinabi nitong baka mamatay siya kung magpapatuloy, ngunit handa siyang lumaban. Sinuntok siya ni Kang, ngunit nakakuha ng pagkakataon ng bida at tinamaan ito ng biglaang headbutt, dahilan para damyugo ang ilong ni Kang. Ang mga estudyante ay nagsigawan sa tuwa, sinasabing mas masaya pa ang laban kaysa sa kanilang inaasahan. Napansin ni Chung na kahit pinapamanhid ng adrenaline ang sakit, malinaw na sugatan pa rin ang bida, ngunit kapansin-pansin ang tibay at tatag nito. Isang malakas na sipa mula kay Kang ang nagpabagsak sa kanya, at habang pinupunasan ng dugo sa mukha, tinanong nito kung may balak bang mamatay ang bida. Sa kabila nito, tumayo pa rin siya ng may determinasyon. Napaisip siya kung ganito nga ba talaga palagi, at kung ang mga grupong kinatatakutan niya noon ay ganoon kalakas. Nagsimula ng isigan ng mga estudyante ang pangalan niya. Nakasiklab ng apoy sa kanyang loob, sumugod siya kay Kang at sinubukang magbato ng isang malakas na suntok. Ngunit nasalubong ito ng uppercut. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin habang idineklara ni Kang na hindi na siya mauuto muli. Nawala ng malay ang bida, at si Kang ang tinanghal na panalo. Kinagabihan, nagising ang bida, hindi tiyak kung nawalan nga ba siya ng malay. Sa kabila ng lahat,
May bahid ng pagmamalaki sa kanyang puso na ipagtanggol niya ang sarili at nakalapat pa siya ng suntok. Gayunpaman, pinagsisihan niyang hindi siya nanatiling kalmado at nagsimulang magmuni-muni kung paano sana siya nanalo kung mas malakas lang siya. Biglang lumitaw si Chung sa tabi niya at tinanong kung malinaw na ba ang isip niya. Napatingin ang bida sa paligid at napansin na silang dalawa lang ang naroon. Ipinaliwanag ni Chung na bilang presidente, tungkulin niyang siguraduhin na walang seryosong masasaktan, at ang arena ay nilikha upang protektahan ang mga estudyante. Sinabi pa niyang ang nangyari ay isang pagbubukod sa patakaran at mula ngayon, hindi na maaaring lumaban ang bida dahil aalis na rin ito sa paaralan. Habang papalayo si Chung, pinigilan siya ng bida at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Nang may matinding determinasyon, sinabi niyang hindi na siya mag-iiwan sa paaralan at nakiusap na turuan siya kung paano lalakas. Ipinaliwanag niya na nagsimula ang lahat sa isang lumilipad na tsinelas na aksidenteng tumama sa iba. Sa una, inakala niyang walang mangyayari, ngunit nagkatinginan ng ibang estudyante at sabay-sabay siyang sinaktan at hiningian ng pera. Naging laruan siya ng kanilang pang-aabuso, at wala siyang nagawa kundi tiisin. Ngumiti si Chung at sinabing tungkulin din niyang sanayin ang mahihina. Lumapit siya sa bida at tinanong kung handa na ito. Bigla niya itong sinuntok sa tiyan, dahilan para mas amid at umubo ng dugo ang bida sa tindi ng sakit. Babala ni Chung, ito pa lang ang simula, at gagawin niya itong sapat na malakas upang kayanin ang kahit ang kanyang mga suntok. Kinabukasan, ramdam pa rin ng bida ang matinding kirot at naisip kung gaano kalakas si Chung. Naalala niyang pinapapunta siya nito tuwing break. Nang tanungin siya ni Dil kung hindi ba siya titigil, sagot ng bida ay nagbago na ang kanyang isip. Nagbiro si Dil na siguro'y gusto niya na ang arena. Biglang lumapit si Kang at tinawag siyang punching bag. Hindi inaasahan ng bida na makikita niya itong muli, at nang tanungin kung gusto ba niya ng ganti, binalaan siya nitong maghinay-hinay kung ayaw niyang mamatay sa susunod. Naglakad silang magkasalungat ng direksyon, ngunit ramdam ng bida ang panginginig ng kanyang katawan, hindi sa takot, kundi sa galit. Sa bubungan, makikitang sinusuntok siya sa mukha at tiyan ni Chung habang tinuturuan na huwag ipikit ang mga mata at sundan ang mga kamao nito. Ipinagbawal din ni Chung na lumaban siya hanggat hindi tapos ang pagsasanay. Ilang araw ang lumipas, puro suntok at sipa ang tinatanggap niya, tila mas parang bagbog kaysa tunay na pagsasanay. Samantala, sa arena, tinapos ni Kang ang kanyang laban at tinalo ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Pinag-uusapan ng mga estudyante na mas naging marahas siya mula nang makalaban ang bida, at tinutukso siyang may kahinaan sa headbutt at pagsusuka. Naiinis, hinamon ni Kang ang sinuman kung sa tingin nila ay may kahinaan siya. Nang walang sumubok, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at tinanong kung nakita nila ang bida. Sinabi nilang hindi ito nagpapakita tuwing break at tila iniiwasan na ang arena. Dito, napangiti si Kang habang naiisip ang pangalan ni Chung, at nagpasya siyang maghanap ng iba pang mahihina upang pagbuntunan ng galit. Lumipat ang eksena, hingal na tumatakbo si Hilsu sa track, halos maubos na ang lakas. Habang kumikilos ang kanyang mga paa, samasagi sa isip niya ang lahat ng bagbog at pasakit na kanyang tiniis. Iniisip kung talagang magpapatibay sa kanya ang ganitong paraan ng pagsasanay. Ngunit sa kabila ng pagod, pinilit pa rin niyang bumilis at itulak ang sarili papunta sa kanyang mga mithiin. Biglang sumulpot ang isang motorsiklo at bahagyang tumama sa kanyang balikat. Huminto ang sasakyan at bumaba ang sakay. Agad na nagreklamo na nasira raw ang kanyang motor dahil kay Hilsu. Ipinunto ng lalaki na kailangan nila itong pag-usapan at humingi ng bayad para sa pagkumpuni. Tumutol si Hilsu, tinanong kung paano niya mababayaran yun at ipinahayag na siya pa nga ang nabangga. Ngunit walang pakialam ang lalaki, sinunggaban ang buhok niya, tinawag siyang walang kwenta, at binigyan ng isang suntok. Kasabay nito, nagtawanan ang mga kaibigan ng lalaki, nagpapatutuo pa na nakita nilang mismong si Hilsu ang tumakbo at sumalpok sa motor. Litong-lito, tinanong ni Hilsu kung ano ba talaga ang nangyayari, ngunit patuloy lang sa pananakot ang lalaki, humihingi ng sagot at perang dala niya. Sa kabila ng sitwasyon, napansin ni Hilsu na wala siyang takot. Naalala niyang ilang beses na siyang binugbog ng isang tunay na halimaw, at mas mabigat pa yun kaysa rito. Tinabig niya ang kamay ng lalaki at sinuntok ito sa mukha gamit ang kaliwang kamao, tanong sa sarili kung bakit siya magbabayad kung hindi naman siya natatakot.
Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.